Pilipinas. Una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Minsan ang buhay ay katanungan. Ang bukas ay bakit nga ba di mo alam? Mga pasakit na naranasan, kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Siyempre gusto ko alamin, kumusta na po ba kayo? Sana naman nasa mabuti tayong kalagayang lahat. Ligtas sa lahat ng karamdaman at kahit napakainit pa rin ng panahon, nakakapagpalamig pa rin tayo kahit papano. At siyempre, dahil nga mainit pa rin ang panahon, kailangan pa rin nating mag-ingat sa mga sakit na nag-uusbungan ngayon tulad ng heat stroke. Nako, yan ang isa sa pinaka-nakababahalang kondisyong maaaring maranasan natin dahil sa sobrang init ng panahon. Yan ay ang heat stroke. Kasi ang sobrang pagtaas ng temperatura ng katawan ng tao, siyempre makakaapekto yan ng husto sa maayos na paggana ng mga sistema ng katawan, lalong-lalo na sa utak natin. Kasi maaaring magdulot ito ng pagpalya ng ilang organ sa katawan, pagkawala ng malay tao at ang pinakamalala, kamatayan. Ang katawan kasi, ang katawan ng tao, ay tulad din ng isang makina na maaaring pumalya o masira kapag napapabayaan. Halimbawa, mapabayaang mag-overheat dahil sa sobrang init. Ganito ang maaaring mangyari sa katawan ng tao kung mapasobra ang pagtaas ng temperature. Ang heat stroke ay ang kondisyon na dulot ng sobrang pagtaas ng temperatura ng katawan o yung tinatawag na overheating. Maaari itong maranasan kung mananatiling naiinitan ng katawan ng mahabang panahon na umabot sa temperatura na 40 degrees Celsius. Isa itong seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa maayos na paggana ng katawan ng tao, lalo na sa utak natin, At kung mapapabayaan, maaaring ikamatay pa. Ito yung tinuturing nating emergency at nangangailangan ng agarang paggagamot. Kaya dapat lagi tayong iinom ng tubig, at least 8 glasses of water a day. Bawasan natin ang pag-inom ng alak at ng kape. Magpalit agad ng damit kung basa ng pawis at huwag magbilad sa araw. Maghanap ng lilim para hindi mag-init ang ating katawan. At syempre magdala ng payong, pamaypay at magsuot ng sunglasses.
kasi napakahirap ng kumbulsyonin. Alam niyo to, sa totoo to ha, ako may mga ilang kakilala na namatay dahil sa heat stroke. Yung isa, nako, napakaganda ng katawan ha, talaga namang health buff kung tawagin, talagang nag-exercise, hindi umiinom ng alak, walang bisyo, hindi naninigarilyo, no? At walang maintenance. Sa maniwala kahit sa hindi, napakalakas ng katawan. Lagi siyang nagbabike. Isang araw, galing siya sa pagbibisikleta, tanghaling tapat. Noon siya nakarating sa bahay nila. Pagdating sa may gate niya, ayun, nawala ng malay tao. Resulta na heat stroke at namatay. Totoo po ito, kaya huwag nating ipagwalang bahala ang tindi ng init ng araw. Sobrang init talaga at nakakapagpainit hindi lang ng katawan kundi pati ng ulo ng tao, kaya maraming mga nag-aaway kasi nga maiinit ang mga ulo natin kaya dapat iwasan natin ang lumabas ng bahay kung hindi na lang kinakailangan, o kung kailangan man magdala tayo ng payong o ng pamaypay at magsuot ng hindi naman malalamig sa katawan katulad ng cotton, no? Malamig sa katawan yan. Okay? Ay, ako. Mabuti pa dito malamig. Siya, umpisa na po natin na pagbasa ng ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Dani Agustin po ang pangalan ko. Naisipan ko pong isulat sa inyo ang kasaysayan ko para kahit paano maibsan ang bigat ng aking kalooban. Dahil sa isang maling text na natanggap ko, naging textmate ko si Elsa. Bago pa kami nag-eyeball, nagkaibigan na kami. Marami ang natawa sa akin kapag sinasabi kong girlfriend ko si Elsa. Wala raw kwenta ang ganitong relasyon kasi wala raw tibay na may tuturing. Para bang naglalaro lang kami. Pero sabi ko, mali sila. Sabi ko nga, full load ang pag-iibigan namin. At nagkita kami ni Elsa, kaya lalong lumalim ang relasyon namin. Pinuntahan ko siya sa Bicol, Ate Raquel. Maayos naman po ang pagtanggap sa akin ng mga magulang niya, pero sa unang gabi ko sa kanila, nagulat ako dahil isinasara niya ang pinto ng kwarto. Sabi niya, matutulog na raw kami. Sabi ko, ha? Tayong dalawa matutulog dito? Sagot naman niya, bakit? Ayaw mo ba? Siyempre sabi ko naman, abay, yun ang matagal ko ng pangarap. Kaya ang nangyari, naganap na nga ang lahat. Nakuha ko ang pagkababae ni Elsa, Ate Raquel, na isang birhen, at ako ang kaunang-unang lalaki na nakasiping niya. Siyempre, saya-saya ko noon, Ate Raquel. Pero bago ako bumalik ng Maynila, kinausap ako ng mama ni Elsa. Ang sabi niya, Dani, baka naman pagbalik mo ng Manila malimutan mo na ang obligasyon mo kay Elsa pagkatapos mong makuha ang gusto mo. Aba sa loob-loob ko, bakit alam niya? Kaya naman, nangako ako sa mama niya na hindi mawawala si Elsa sa prioridad sa buhay ko. Sabi ko, mahal ko si Elsa at hindi ko siya pababayaan, lalo pangat may nangyari sa aming dalawa. Pagdating sa Maynila, ate, sub-sub ako sa trabaho, doble kayod. Napuna naman ito ng best friend ko na si Nelly. At ipinagtapat ko sa kanya na kailangan kong magsipag para sa girlfriend ko. Sabi ko, tinutulungan ko kasi siya sa pagpapagamot niya. Alam mo, diabetic yun Ako ang sumusuporta sa mga gamot niya. Kasi malala na yung diabetes niya. Sagot naman niya, kaya pala laki na yung pinagbago mo, my friend.
Pagkatapos magbakasyon, bigla kang umiwas sa barkada at naging subsub sa trabaho. Hindi ka na nga namin nakakasama sa mga gimmick eh. Pero sa totoo lang, Ate Rachel, alam kong concern sa akin si Nelly. Minsan kasi narinig niya ang pag-uusap namin ni Elsa. Naka-loudspeaker kasi yung phone. Galit si Elsa dahil hindi ko kaagad sinagot ang tawag niya. Nagsiselos at baka daw may iba akong girlfriend. Sabi ko, naku, may meeting kami ni boss pero ayaw niyang maniwala sa akin. Puro alibay lang daw ako. Sabihin ko lang daw kung ayaw ko siyang padala ng pera. Huwag ko daw siyang paasahin. Tapos binabaan ako ng telepono. Yun, narinig lahat ni Nelly. Kaya sabi ni Nelly, oh grabe ha, taray niya. Sorry, Danny ha. Naawa lang kasi ako sa'yo eh. Hindi ka makasingit sa kanya. Ano ba siya talaga? Girlfriend mo? O asawa mo? Ipinaliwanag ko naman sa kanya na nagsama kami ng 1 week sa Bicol nung magbakasyon ako sa kanila. Kahit nga ang parents niya tingin sa amin mag-asawa na. Sabi ni Nelly, bakit daw hindi pa kami magpakasal? Sabi ko naman, yun nga ang problema ko, Nel. Sa totoo lang, aminin ko sa'yo ha, hindi na ako sigurado sa sarili ko. Kung siya ba yung tamang babae para sa akin. Kung bangga sa cellphone, nalulubat na yung pag-ibig ko sa kanya. Nangiti naman siya sa akin at ang sabi niya, wow, bakit naman sa cellphone may kinumpara pag-ibig mo? Ang sagot ko naman, ay, kalimutan ko ikwento sa iyo. Textmate ko nga pala si Elsa bago ko siya naging girlfriend. Nagsimula kaming dalawa sa long distance relationship pero ngayon, sa totoo lang talagang litong-lito na ako, best friend. Litong-lito na ako talaga. Nagpatuloy naman ako sa pagpapadala ng pera kay Elsa ate bilang pagpapahalaga sa pangako ko sa kanya at sa kanyang mga magulang. Samantala, hindi na siya nagbago ng pakikitungo sa akin at nung huli, minumura niya na ako, Ate Rachel. Hindi ko nagustuhan yung mga pagmumura niya sa akin kaya sabi ko, kung ano man ang problema natin, huwag mo na maidama yung magulang ko, lalo na ang mama ko. Hindi naman siya masamang babae para murahin mo ko ng ganyan. At sinagot naman niya ako. At ako, masama ako? Dahil madali mo akong nakuha? Nagulat ako sa sagot niya ate, kaya naman ang sagot ko sa kanya, hindi ganun yun, Elsa. Alam mo, pinahalagan ko ang nangyari sa atin. Ano ba ang turing ko sa'yo? Hindi ba asawa ko na? Alam kong nahuhuli ang padala ko, pero hindi naman ako sumasablay eh. Pero imbis na maunawaan niya ako, Ate Rachel, lalo pa siyang nagalit. Kaya naman sa sama ng loob ko, naglasing ako kasama ko ang best friend kong si Nelly. Panay naman ang awat niya sa akin sa pag-inom. Nag-order pa siya ng pagkain para mahimasmasan ako at maalis daw ang pagkalasing ko. Dama ko ang pag-aalala sa akin ni Nelly. Sabi niya, naku, kung ibang lalaki ka, hindi mo uubligahin ang sarili mo kahit pa may panamagitan na sa inyo ng girlfriend mo. Ibang klase ka nga eh. BF pa lang, boyfriend pa lang, nagsusustento na agad. Tapos siya, GF mo pa lang, iba eh, na-under ka na. Napaisip ako, Ate Rachel, dito ko nasabi sa kanya na ang nasa sa loobin ko. Ang laki kong tanga. Bakit kasi hindi na lang ikaw minahal ko, Nelly? Aminin ko sa'yo, mahal kita noon pa. Pero hindi ko lang nagawang manligaw sa'yo kasi naiya ako eh. Pero kung may isipin na lasing ako ha, alam kong sinasabi ko, mahal talaga kita, Nelly. Totoo, Pexman. Hindi ko mibo si Nelly, Ate Rachel. Matapos ang gabing yon, inumpisa na akong iwasan ni Nelly. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko, pati na mga text ko hindi rin niya sinasagot. Hanggang isang araw na tiyempohan ko siya, kinausap ko siya at doon ko nalaman na
sasabihin mo sa akin na mahal mo ko. Pero hindi mo naman masabi kay Elsa na hindi mo siya mahal. Danny, pwede ba? Tapusin mo muna ang relasyon ninyo ni Elsa bago mo ako papasukin sa buhay mo. Dahil ayokong matawag na third party. Sagot ko naman sa kanya, mas una ko siyang minahal kesa kay Elsa. Pero ang sagot niya sa akin, kaso hindi mo naman ipinadama sa akin yan eh. Hindi mo nga ipinaalam sa akin na mahal mo ko. Tapos ngayon lang na nagkakalabuan na kayo ni Elsa, padadama mo sa akin, sasabihin mo sa akin, mahal mo ko. I'm sorry, Danny. Ang gusto ko yung malinis na relasyon at ayaw kong makasakit ng kapwa ko babae. Sa sinabing sa akin na yun ni Nelly, ate, agad akong nakipag-break kay Elsa. Pero nalaman ko naman na aalis naman pala itong si Nelly at pupunta ng Canada. Kasi daw, naaprubahan ang application niya na makapagtrabaho doon. Inalam ko sa kanya kung may pag-asa ba ang pag-ibig ko dahil nakipaghiwalay na ako kay Elsa. Pero ang sagot niya, paano ano? Para masigurado mo na hindi masisira ang love life mo? Hindi, Danny, hindi mo ko mahal. Ang alam ko si Elsa ang mahal mo. Ang GF mo na itinuturing mong asawa. Danny, hindi lang ang pag-ibig mo ang nalulubat. Binigyan kita ng mga pagkakataon para ayusin ang sa inyo ni Elsa pero binaliwala mo lang. Aminin ko sa'yo, totoo. May pagtingin ako sa'yo noon pa. Noon pa man minahal na kita. Pero napagod ako sa paghihintay, Danny. Napagod ako. Kaya sorry na lang. I'm sorry and I'm leaving, Danny. Paalam. Yun ang huling salitang iniwan sa akin ni Nelly at Rachel. At nabalitaan ko na lang na nagpakasal na siya sa isang Filipino-Canadian na kababata niya. Noong ko naramdaman ang matinding sakit sa pagkawala ni Nelly at Rachel, pinilit kong ayusin ang sa amin ni Elsa. Ngunit wala namang pagbabago. Lalong sumama ang trato niya sa akin. Sa ngayon nga, hinihiling na ng mama niya na magpakasal na kami ni Elsa. Pero naguguluhan ako, Ate Rachel. Dapat ba ako magpakasal kay Elsa na nalaman kong hindi ko naman pala tunay na mahal? Na nakilala ko lang sa una noong sa text. Ano ba talaga ang gagawin ko, Ate Rachel? Please help me. Kumagalang, Danny Agustin ng Caloocan City. Balikan ka namin, Danny, ha, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. Corporation, ISO certified, world-class quality. Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal mag-asap. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kahit nanay na, huwag pa rin kalimutan ang sarili. Kaya naman, sa kabila ng pagiging busy at pagiging ilaw ng tahanan, narito ang ilang beauty tips. Una, pagdating sa pagbili ng beauty products, pumili ng mga may dual purpose na produkto. I-consider rin ang pagkaroon ng isang low-maintenance haircut. Hindi na matrabahong ayusin. Bukod pa riyan, panatilihin din ang kalinisan ng katawan, kumain ng masustansyang pagkain at magsuot ng komportableng damit. At syempre, ang pinaka-praktikal na beauty regimen, ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom.
Fabcon. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose! White rose papaya, wow, white rose! White rose papaya! May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya! White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Happy O, alam mo, Dani, sa totoo lang, naiinis ako sa'yo. Kasi sa lawahan yung puso mo. Nung una, minahal mo at tinutulungan tong si Elsa. Katunayan, may nangyari pa nga sa inyo, hindi ba? Nakuha mo ang virginity niya. At naman mga magulang naman niya na konsinti ka. Dapat noon pa pinakasalan mo na si Elsa dahil nga sinusuportahan mo siya. At dahil long distance relationship kayo, naturalmente, itong si Elsa ay magselos din. Sana, inuulit ko ha, sana bago pa may nangyari sa inyo, tiniyak mo muna dyan sa puso mo na siya nga ang mahal mo at hindi si Nelly na best friend mo ka mo. Correct me if I'm wrong ha, pero ang nauna sa'yo, yung makamundong pagnanasa. Sa aminin mo at hindi, na in love ka lang kay Nelly dahil nga tinadamayan ka niya sa mga reklamo mo kay Elsa. Pero tama si Nelly. Ayaw mong ma-zero ang love life mo. Kasi kung siya talaga ang mahal mo, dapat noon pa nagtapat ka na sa kanya. Anyways, eto yung advice ko sa'yo ha. Alamin mo munang mabuti dyan sa sarili mo kung handa kang tanggapin si Elsa na makasama mo habang buhay. Kasi ang pag-aasawa ay hindi ka ni isusubo na kapag napasok ka, iluluwa mo lang. O parang cellphone na nalulobat lang. At sin lang ang mga messages. Kaya kausapin mo ng maayos si Elsa. Palawakin ninyo ang pagiging magkasintahan ninyo. Start all over again. Maging magkaibigan muna kayo at kilalanin ang isa't isa para malaman ninyong pareho kung kayo nga ang magkapalaran sa buhay. Okay? Maraming salamat sa pagsulat mo, Dani Agustin ng Caloocan City. Happy watching! Okay, sa mga kaibigan ko, kina Gisette Prospero at of course kay Priscilla Baby Rios Mahusay na nasa Italy ngayon. Ako nag-enjoy itong dalawa, magkasama sila sa Italy. O ang pasalubong ko ha, huwag niyo kalimutan. At nawa nasa mabuti kayong kalagayan. Hello din kay Jessie Agasang and Christine. And of course, sa mag-inang Aleli Manuel at Riza Manantan. Happy viewing sa inyong apat. Okay? Hello kina Maria Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumage Alarcon, Junicio FSR, Estela Nunez, Dennis Yongson, Carlos Longcop, Cleto Cornejo, Caloy Contrata, Zoraida Nieves, Valorina, Jet Ramos, Julieta Bionat, Saturnino Laaway Jr.,
kay Venus Villamin, Teodorica Lubao, CJ Lahora, Redemsor Escobel, Nora Villapando, Angelo Redaha, Emma Fernandez ng Hong Kong, Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, De Villalea, Jim Oler, James Antoninil, Lulu Harabes Tapleras, Topher Mendoza, Eva Villaflores Robles, Randy Mendiola, Ringo Placides, Edelberta Sabanal Roa, Luisito Blaza, Catherine Contreras Manuel, Ria Zoto, Yakuza Baluyo, Tristan Wyatt Bigulay, Arnold Duco, Becky Villanueva Tezuqua, Ruby at Neil Tomayo, Raymond Botalon, Mel Villar, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Wilma Kenzie Olalia at Raul Destacamento. Alam nyo ba? Okay. Mahalaga ang pagkakaroon ng kalayaan. Higit lalo na sa ating mga Pinoy. Dahil malaya nating magagawa kahit anuman ang ating gustuhin na walang masasagasa ang tao at kahit na sino paman. Ang pagkakaroon ng kalayaan ay parang paraan upang malaya nating maipahayag ang ating mga saloobin at mga nararamdaman. Malaya nating nagagawa ng pagpapasya ang ating mga desisyon at malaya nating naisa sa katuparan ng ating mga tungkulin na kailangang gampanan ng walang nagbabawal at naglilimita. Ang pagkakaroon ng kalayaan nating mga Pinoy ang nagiging daan tungo sa pagkakakilanlan, pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa, kaakibat ang tungkulin na dapat gampanan at ang pagsunod sa bawat batas at patakaran na ipinag-uutos ng pamahalaan. Ang kalayaan ay ang pagiging malaya. Malayang maipahayag ang mga opinyon sa aloobin at nararamdaman. Malayang mamuhay kung ano man ang gustuhin ng isang tao na walang nagbabawal o naglilimita habang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad bilang tao. Kaya napakahalaga po ang maging malaya. Okay? Pause po muna tayo for some reminders. Isa po munang patalastas and we'll be back! Atin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Narito po ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito. Padala ni Elizabeth Fajardo ng Tarlac City. The worst things about being lied to is knowing that you weren't worth the truth. Okay. The worst thing about being lied to, ang pinakapangit dahil ikaw yung pinagsinungalingan, is knowing that you weren't worth the truth. Ay para alamin mo na hindi ka pala karapat-dapat sa katotohanan. The worst thing about being lied to is knowing that you weren't worth the truth. Ang food for thought na ito ay padala sa atin ni Elizabeth Fajardo ng Tarlac City. Ngayon po, gusto ko pong batiin ang ating mga kaibigan, okay?
Sina Gina Diaz, Neil Medina ng London, UK, si Tess Toca, and of course sa mag-asawang Donnie at Cecilia Pestrana na napakabait. Sila ay taga Roseville, California. And happy viewing din sa aking kaibigan na si Dory by day and Aris Posif by night. Hello din kay Arlene Sagon ng Tokyo, Japan, and of course sa kanya okasan na si Lucy Sagon ng Navotas City, Ohio, Gusnaimas. Happy listening din kina Tina Salcedo ng Bacoor, Cavite, kay Brenda Bello, Rebecca Corpus, and of course, hello kay Mother Lily Manantan ng Chino Hills, California. Hello po Mother Lily, kumusta ka na? At maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Okay. Basahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, ako po si Mildred ng Malate, Manila. 30 years old, dalaga at may maayos na trabaho. Dahil ulila na kaming sa mga magulang, bilang nakatatanda sa 4 na magkakapatid, ako po ang tumayong ina at ama ng 3 ko mga kapatid. Lahat ginawa ko para mabuhay sila at mapag-aral. Lahat ng trabaho pinasok ko, pati na po ang pagiging escort girl. Noong una, ayaw yun ng mga kapatid ko, pero dahil sa hirap ng buhay namin, napilitan silang tanggapin na lamang ang ganong kong trabaho. Hindi naman po sila nagalit sa akin, sa halip nagsipag-aral silang mabuti. Para daw naman may konsuelo ako sa kanila sa aking mga pagsisakripisyo. Kaya naman lalo kong minahal ang mga kapatid ko, ate. At ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko sila pababayaan at iintindihin ko lang ang sarili ko kapag maayos na ang kanilang kalagayan. Sa trabaho ko, ate, hindi ko maiwasan na may makarelasyong matatanda. Yung sugar daddy kung tawagin. Pero one at a time lang ako, ate. At ginagawa ko lang yon dahil gusto ko makaipon at mabuhay kami ng maayos sa mga kapatid ko. Masasabi kong nagbunga naman ang pagsisikap ko dahil napagtapos ko sa kolehiyo si Fernando, ang sumunod sa akin. Siya ngayon ang katuwang ko sa pagpapaaral sa 2 pa naming mga kapatid. Dito ko natuloy naisip na muling mag-aral para balang araw magkaroon din ako ng maganda at malinis na trabaho. Gusto ko kasing iwan na ang pagiging escort girl. Alam ko naman na hindi permanente ang trabahong ito. At syempre gusto ko rin naman magbagong buhay na. Business management po ang kursong kinuha ko. Nag-aral ako mabuti, Ate Raquel. Hindi ko pinapansin yung mga naliligaw sa akin na gaya ko rin mga estudyante. Pero ate, yung sikreto ko, walang nakakaalam sa university o sa pinapasukan ko tungkol sa trabaho ko. At nakatapos naman ako ng pag-aaral ko, ate. Ginamit ko yung naipon ko para magtayo ng isang travel agency. Naging maayos naman po ito dahil natutulungan po ako ng mga kapatid ko. At wala kami naging problemang magkakapatid. Minsan may nagsadya sa office namin na gusto akong makausap at may business proposal daw para sa amin. Magkapatid sila ate, si Angela at Roderick. Gusto daw nilang kunin ang travel agency namin na maging permanent agency nila sa mga ipinapadala nilang workers sa abroad. Nagkasundo naman kami ate at kami na nga ang nagpa-facilitate ng mga passport, visa at plane ticket ng mga OFW na ipinadadala nila sa abroad. Naging close kami nila Angela at Roderick at madalas nga kami nagdi-dinner kung saan-saan. Madalas din nila kaming imbitahin magkakapatid tuwing may affair sila sa pamilya nila. Minsan nagulat na lang ako dahil si Roderick lang ang nagyaya sa akin na mag-dinner. Hindi ko naman binigyan ng kahulugan yon, kaya sumama ako sa kanya. Pero nabigla po ako na abutan niya ako ng 3 red roses at sabay sabing mahal daw niya ako. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa kanya, Ate Raquel, pero ang totoo, crush ko rin siya. Sa totoo lang ate, para akong nasa ulap ng sabihin niya sa aking love niya ako. Ngunit
Nauumid naman ang mga labi at nabibingi ang mga tenga ko dahil sa sigaw ng puso ko na nagmamahal din kay Roderick. Inakala niyang sobra akong nabigla sa kanyang pagtatapat, kaya naman sinabi niya na handa daw siyang maghintay. Naging masugid kong manliligaw si Roderick at Rachel. Boto sa kanya mga kapatid ko, ngunit isang problema ang sumagi sa isip ko, ang pumutol sa kaligayahang nadarama ko. Mahalin pa kaya niya ako kapag nalaman niya ang tunay kong pagkatao? Hindi kaya niya ako kasuklaman, pagdirihan nilang magkapatid? At tinapaiyak talaga ako ng mga oras na yun. Nadama ko sa unang pagkakataon ang sakit na dulot ng pag-ibig. Napansin naman ako ng mga utol ko kasi namumugto nga yung mga mata ko. Hindi ko naman naitago sa kanila ng totoong damdamin ko at sila man nag-alala at naawa sa akin. Habang tumatagal ang panliligaw sa akin ni Roderick, lalo ko pa naman siyang minamahal at lalo ko rin nadaramang hindi ko kaya na makitang nasusuklam at nandidiri siya sa akin. Kinatakutan ko ang pagdating ng araw na malaman niya ang dungis na itinatago ko, Ate Rachel. Ngunit ikinaliligaya ko naman ang bawat sandali na magkasama kami. Isang hapon dumating si Roderick sa office. Bigla niya isinara ang pinto at gusto daw niyang malaman sa mga labi ko na mahal ko rin siya dahil nadarama niyang love ko rin siya. Pero nag-isip ako, ate, naalala ko yung pangit kong nakaraan kaya nagsinungaling ako sa kanya. Sabi kong, I'm sorry pero strictly professional lang ang turing ko sa'yo. Walang affection o pagmamahal. Ate Rachel, alam mo, biglang nawala ang kislap ng kanyang mga mata. Napalitan niyo ng lungkot. Ganun pa man, sinikap kong itago ang sakit na nadarama ko, ate. Kaya ginawa ko, niyaya ko siya mag-dinner para mapag-usapan namin ang tungkol sa business namin. Pero ay tumanggi siya. Humingi ng pasensya at wag daw ako mag-alala. Tuloy pa rin daw ang business dealings namin. Nang umilis si Roderick, napahugulgul ako, ate. Iyak talaga ako. Kaya naman narinig ako ng mga kapatid ko, lalo na ni Fernando at Marlene, ang dalawa kong mga kapatid. Inalam nila kung ano nangyari. Di sinabi ko sa kanila lahat, ate. Nang malaman nila yon, sabi nila, mali daw yung ginawa ko. Dapat daw ipinagtapat ko kay Roderick para daw malaman ko kung mamahalin pa niya ako sa kabila ng lahat. Kung tunay ang kanyang pag-ibig sa akin. Pero hindi ko kaya yun, ate. Ayaw ko kasing makitang kinasusuklaman at pinandidirihan niya ako. Simula noon, hindi na nagpupunta si Roderick sa office. Tanging si Angela na lang ang nakikipag-usap sa akin. Siyempre nakaramdam naman ako ng lungkot dahil hinahanap-hanap ko si Roderick. Sa totoo lang, Ate Rachel, gabi-gabi iniiyakan ko siya. Sa labis na lungkot, nagkasakit tuloy ako. Na-ospital. Pumayat pa ako at nanghina. Yun naman ang pinag-alala ng mga kapatid ko. Isang umaga, sa loob ng ospital, nagulat ako dahil nakita ko sa aking tabi sina Angela at Roderick. Hindi ko na napugilan siyempre umiyak, lalo na nasabihin sa akin ni Roderick na alam na nila ang katotohanan at hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa akin. Sinabi pala sa kanila ng aking mga kapatid ang lahat at ang dahilan kung bakit ako napasok sa dati kong trabaho. Nakiusap si Roderick sa akin at tanggapin ko na ang pag-ibig niya. Na huwag nang pahirapan pa ang aming mga damdamin. Pero, ewan ko ba, atubili pa rin ako, ate? Nag-aalala kasi ako, paano kung balang araw isumbat niya sa akin ang nakaraan ko? Kung iwan din niya ako dahil doon. Hindi ko yung kaya, ate. Naisip ko rin ang kanilang mga magulang, paano kung nalaman nilang katotohanan tungkol sa akin. Baka pati si Roderick itakul nila. Ayoko naman mangyari yun, Ate Rachel. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin tinatanggap ang pag-ibig ni Roderick, ate. May mga pagkakataon pa rin na iniiwasan kung magkasama kami. Ate, alam ko, kapwa kami nahihirapan sa ginagawa ko. Minsan tuloy naiisip ko mag-abroad na lang para makalayo ng tuluyan at makalimot.
Ay, nalilito ko, Ate Raquel. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Tatanggapin ko na ba siya o hindi? Pero paano naman yung worries ko? Help naman, Ate Raquel, para maliwanagan tong aking pag-iisip. Hanggang dito na lamang gumagalang, Mildred. Balikan ka namin, Mildred, makalipas ang ilang commercials. We'll be back! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Mapalad ang mga taong matapos ang mapaitan na karaan ay nakatatagpo ng tunay na pagmamahal sa kanila. Gaya ng nangyari kay Mildred. Dumating sa buhay niya si Roderick sa pagkakataong hindi niya inaasahan. Kaya lang ang problema siya mismo dahil marami siyang alalahanin. Ako yung mga worries na yan, talaga naman yan ang minsan nakakasira ng buhay ng tao. Kapag ang problema sa pag-ibig ay galing sa isang bagay o ibang tao, masasabi kong easy lang yan. Dahil maaari yung iwasan, pagtaguan at huwag intindihin. Pero kapag ang problema ay ang sarili mo na, mas mahirap yan. Dahil kahit kailan, hindi mo maaaring iwasan, layuan, at hindi intindihin ang sarili mo. You can never fool yourself. At gano'n na nga ang nangyari dito kay Mildred. At ang mahirap pa sa kanya, ipinagtapat na nga ng mga kapatid niya ang katotohanan para matulungan siya. Kaso, ayaw pa rin niyang magpakatatag. Nagpapatalo pa rin siya sa kanyang mga alalahanin. Alam mo, Mildred, kapag ganyan ka ng ganyan, habang buhay kang hindi na magkakaroon ng tunay na kaligayahan. Kasi nga ayaw mo makipagsapalaran. Ganong, natural sa buhay ang pakikipagsapalaran, maging sa larangan ng pag-ibig man. Matutuhan mo sanang pagtiwalaan ng mga nagmamahal sa iyo, ang mga tao sa paligid mo. At dapat mong malaman na sa pagharap sa katotohanan, yun, makakamtan mo ang katatagan, madarama mo ang tunay na kaligayahan. Hindi lang naman ako ang nagsasabi niyan, kasi nasa Bible yan eh. Makita mo, magbasa ka ng Biblia, makikita mo yan, okay? Hangad ko ang tagumpay at kaligayahan ninyo ni Roderick. Maraming salamat sa iyo, Mildred, okay? Ngayon, samahan naman po ninyo ako magdasal tayo. Dear God, maraming salamat po sa lahat ng biyayang walang sawa ninyo ipinagkaloob sa amin. Hindi man kami karapat-dapat sa inyong pagmamahal, nariyan pa rin kayo upang kami ay kupkupin. Lubos po kaming nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa inyo. Sa lahat ng aming nagawang kasalanan, intentional man o hindi, patawarin niyo po kami. Linisin po ninyo ang aming mga puso at tanggalin ang lahat ng negatibong emosyon na aming kinikimkim.
Panginoong Diyos, itinataas ko po sa inyo ang aming kinabukasan at ng lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ituwid mo po ang landas nila na aming nilalakaran. Kayo po ang magdesisyon para sa amin. Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay, Panginoon. Kayo po ang magsilbing gabay namin mula ngayon. Lord, kailangan po kayo ng aming bayan. Ibuhos niyo po ang pagmamahal at pagpapatawad ninyo sa mundo. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng sapat na talino upang ihayag ang kadakilaan ninyo. Makapangyarihang Diyos, kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po ang aming mga pinuno ng karunungan, integridad at katapatan at katwiran. Maghari nawa ang pagmamahal na unang nagmula sa inyo sa buhay naming nilalang mo. Gamitin mo po kami para sa inyong mga plano. Gamitin mo po kaming maging instrumento mo para maging daluyan ng pagmamahal at pagpapala mo sa mga anak mo. Ingatan mo po kami, Panginoon. Ikaw lang ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sa iyo ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa loob na isang oras sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway nakapagbigay aral ang ating mga liham na binasa sa araw na ito. At paalala po, kung gusto niyo i-share sa amin ang inyong kasaysayan, ipadala niyo lamang po dito sa dearaterraquel@gmail.com. Naulit ko, dearaterraquel@gmail.com. Hintayin po ang inyong email. Samahan po ninyo ako sa susunod na Sabado. Of course, nice kung pasalamatan ang mag-amang ito na si Eric Lucero at ang kanyang poging anak na si Andre Lucero. And of course, pasalamat din ng marami sa ating mga tech na si Het Del Moro at Arnold Arroyo at sa RHTV naman na si Arnel Tatel at EJ Ayalde. Ako po ang inyong kaibigan Raquel Montesa na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another and let us do something nice to others kasi alam niyo, napakasarap ng pakiramdam. It is such a good feeling being a blessing to others. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa Spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang autism okay Philippines.